Nung araw, kahit tamis ang ating buhay, puno ng saya at ng kulay, di mauulit muli. Hoy, bruha! Andito ka lang pala? Ano itong naririnig ko na ikakasal ka na pala sa butanding na lalaking iyon? Agarang wika ng kaibigan ko nang makita ako nito. Ha? Ano pang pinagsasabi mo? Sino nga ikakasal, Jessica? Nalilito kong wika na tanong dito. Hoy, huwag kang magmaang-maangan pa, Clarice. Sa lahat ba naman ng lalaki sa mundo, iyon pang kutong lupang iyon ang pakakasalan mo? Are you out of your mind, Clarice Marquez? Nagkaubusan na ba ng lalaki sa mundo at naisipan mong magpakasal sa butete na iyon? Sumbat na saad ng kaibigan ko sa akin. Teka nga muna. Ano bang pinagsasabi mong babae ka, ha? Inis ko ng wika dito. Saan ba nito nakuha ang chismis na iyon na ikakasal ako sa lalaking iyon? Nako, hindi ko ba alam? Naka-broadcast na sa buong mundo at sa mga television na ikakasal na ang nag-iisang anak nila Doña Isabel at Don Arturo Araneta? At alam mo ba kung sino ang babaeng magiging asawa ko noon ng unico iho ng mag-asawang Araneta? Isang Clarice Marquez lang naman. What? Tara na nga, saan mo ba nakita, ha? Tingnan nga muna natin, baka nagkamali ka lang. Inis kong wika sa kaibigan ko. Agad akong kinalad ka dito pauwi sa bahay namin. Naglalako kasi ako ng mga gulay. Kaya pala iba ang tingin ng mga tao sa akin kanina at parang matatawa ito. Iyon pala ikakasal na daw umano ako. Mabilis kami nakarating na magkaibigan sa loob ng bahay namin, saka ko binuksan ang television namin. Nagulat nga ako sa balita. Totoo nga ang balitang iyon. Halos basagin ko na ang TV namin dahil sa inis na nararamdaman ko. So tell me, Clarice, ano iyong balita, ha? Bakit ka magpapakasal sa lalaking? Tumahimik ka nga. Hindi ako na kailanman magpapakasal sa mukhang lamok na iyon. Nakakainis, anong gagawin ko, Jessica? Bakit pa kasi ang ungas na iyon ay nagustuhan pa ako? Mangiyak-ngiyak kong wika habang nagtatagis ang bagang ko sa inis ng mga sandaling iyon. At alam mo ba ang balita pa, Clarice? Kung hindi ka daw papayag na magpakasal sa anak ng mga Araneta ay mapapaalis tayong lahat dito sa lupa nila. Siyempre, maraming madadamay kung iisipin mo lang ang sarili mo. Saad ng kaibigan ko. Halos lumuwa ang mga mata ko sa galit ng mga sandaling iyon. Ano ito? Blackmail? Para lang magpakasal ako sa lamok na iyon? Bulong kong wika sa sarili ko. No, Jessica, ayokong magpakasal sa kanya. Ano na lamang ang itsura na magiging anak namin? Mukhang tikbalang? Nangihina kong sad sa kaibigan ko at tuluyang napaupo sa maliit naming sofa. Wala ka na magagawa, Clarice, dahil nakatakda na ang kasal ninyo sa lalong madaling panahon. Sa susunod na linggo na ang bonggang kasalan na magaganap sa lugar natin. Kaya kailangan mo na yatang magsakripisyo para sa mga taong nakatira dito. Anong sinabi mo? Gusto mo magsakripisyo ako alang-alang sa mga tao dito, Jessica? At bakit? Bakit ko naman gagawin iyon? Inis kong wikang tanong dito. Sumakit din ang ulo ko. Clarice, bahala ka kung ayaw mo makinig sa akin. Basta iyon ang gusto ng mga Araneta. So, sa ayaw at sa gusto mo ay gagawin mo iyon. Saad ng kaibigan ko. Sa sobrang inis ko ay napaiyak na ako ng tuluyan. Anong gagawin ko, Jessica? Itakas mo kaya ako dito? May kilala ka ba? Wika ko dito kahit panay tulo ng luha ko. Nako, Clarice, kung may binabala ka man pakiusap, huwag mo na lamang gawin. Baka madamay pa ako. Saka, alam mo ba kung ayaw mong magpakasal sa mukhang lamok na iyon ay mapapaalis tayong lahat dito? Maraming mawawalan, Clarice, lalo na ang mga magulang mo. Wika ng kaibigan ko na may lalong nagpaiyak sa akin. This time ay umaatungal na ako ng iyak. Iyon ang natatagpo ng mga magulang ko. Nakita ko ang mukha ng mama at papa ko na anyong naaaway, doon na ako patakbong umiyak sa parents ko. Ma? Pa? Ano pong gagawin ko? Ayoko pong maging asawang lamok na iyon. Kausapin niyo po muna sila Doña Isabel at Don Arturo, ma, pa. Tungkol dito, na huwag nilang gagawin ito. Nagpapaawang saad ko sa mga magulang ko, hilam pa rin sa luha ang mga mata ko nang tingnan ko ang mga ito. Anak, kahit anong gawin namin pakiusap sa mag-asawang iyon ay pinal na daw ang desisyon nila. Kaya paano kami tatanggi kung maraming maaapektuhan kung sakaling ayaw mo magpakasal sa anak nila, Clarice, anak? Naaawang saad ng Papa Robert ko sa akin. Tiningnan ko din ang mama ko, ganoon din ito ay tumango na lamang. Kaya lalong lumakas ang iyak ko para akong namatayan ng mga sandaling iyon. Sabado ng gabi ay dumating ang pamilya Araneta
At syempre kaharap ko ang lamok na ito. Nasira tuloy ang gabi nang masilayan ko ang mukha nitong isinumpay yata sa isang mangkukulam. Magandang gabi, Robert, Marisa. Ready na ba kayo sa kasal ng mga anak natin? Saan na tanong ni Don Arturo sa magulang ko. Nagkatinginan ang magulang ko sa kamarahang tumango. Kung ganoon ay tuloy na sa susunod na linggo ang kasalan ng mga anak natin mga balae. Wika din ang mami ni Bryle Araneta na si Doña Isabel. Napansin ko din ang malagkit na titig sa akin ni Bryle. Kaya lihim ko itong pinanlakihan ng mga mata, saka inirapan ito at binilatan. Nakakainis ang lamok na ito. Ano ba kasing nangyari, Lord? Bakit ba ninyo ako pinabayaang maitakdang ikasal sa mukha ng isang taong isinumpay yata ng isang mangkukulam? Pipingwik ang bulong ko sa isip ko. Nang matapos ang usapan ay tahimik lamang ako. Akma na sana akong papasok sa mismong silid ko nang harangin ako ng kutong lupa na ito. Anong kailangan mo? Huwag mo kong maharang-harangan ha? Umuusok ang ilong ko sa galit na saad ko dito. Wala bang good night kiss sa husband-to-be mo, honey? Wika na to sa akin na ikinangiwi ko. Ikis-kiss mong makapal mong nguso sa dingding namin. O baka gusto mong suntukin ko yung nguso mo at nang mas lalong kumapal ha? Leche ka? Inis kong wika dito o kahit pabulong. Sobra ka naman sa akin, Clarice. Ganoon na ba ako kapangit na nilalang nakilala mo? Nang hinanakit na saad nito sa akin. So anong gusto mo? Magbunyi kasi ikakasal ako sa'yo? Hoy, huwag kang assuming dahil alam mo ba ha? Pakaramdam ko, katapusan ko na kapag napangasawa kita. Singhal kong saad dito. O anak, nagpaalam ka na kay Clarice? Ang sweet niyo na ha? Mukhang nagkaigihan na nga ang mga anak natin balae. Wika ng mami ng lamok na ito sa mga magulang ko. Nakita ko ang lihim na napangiwi ng mama ko. Mukha nga balae, si Papa na ang sumagot sa magulang nitong tipaklong na ito. At nang nakaalis na ang mga ito'y agad akong pumasok sa kwarto ko at doon ay umiyak ng umiyak. Ito na yata ang pinakamalungkot na kasal na nakita ko at naranasan ko na ngayon. Pakaramdam ko katapusan ko na kapag tuluyan na akong maihatid ng mama at papa ko mamaya sa harap ng altar kung saan naghihintay ang kutong lupa na iyon. Gusto ko ng panghinaan ng loob. Pakaramdam ko ay hihimatayin ako sa sobrang frustration na nararamdaman ko ngayon. Heto ako ngayon inaayusan ng mga bakla. Gustong gusto ko na talagang tumakbo o umiyak sa harap ng mga ito kaso pinigilan ko lang kasi nasa akin nakasalalay ang lahat na nakatira sa lupa ng mga Araneta. Kaya anong magagawa ko? Pati mangulang ko ay namawalan kung magmamatigas ako. Napasinok ako, hidyat na iiyak na ako. Kasi pinigilan ko lang talaga. Ayokong makita ng lahat na wala akong gana. Kumbaga hindi ako excited. Isang baklang hindi nakatagal at nagtaka ito sa akin. Girl, bakit sa lahat naging client namin ay ikaw pa itong hindi masaya sa kasal mo? May problem ka ba, girl? Ang ganda-ganda mo kayong babae. Pero teka, sigurado ka bang hindi ka ginayuman ng groom mo? My God, ateng. Maski ako ang nasa kalagayan ko ngayon pakaramdam ko ito na ang katapusan ko. Wika sa akin ng bakla. Iyon na ang hudyat na hindi ko na napigilang maiyak sa harap nito. Ilang beses kaya akong niretouch ng mga bakla saka ako natapos. Eksaktong 3:00 na ng hapon ay dumating na ang bridal car ko kung saan ako ihatid sa simbahan. Nanlumo talaga ako. Parang ayaw kong humakbang ang mga paa ko papasok sa bridal car. Gusto kong tumakbo maglaho na parang bula. Nang nakasakay na kami ng mga magulang ko sa bridal car na iyon, ay naramdaman ko ang pagpisil ni Papa sa palad ko at sinabing, "Anak, patawarin mo kami ha. Sa ngayon kasi wala kaming magagawa ng mama mo." Wika ng Papa ko sa akin. Pinigilan ko na lamang wag umiyak kasi baka kumalat pa ang makeup ko. Tumango na lamang ako sa ama ko at saka peking umiti. Sa Jessica ang maid of honor ko. Nasa harap na kami ng pinto ng simbahan, kung saan unti-unting bukas ang pinto at nakita kong naghihintay na ang tipaklong na nasa harap ng altar. Dahan-dahan kaming naglakad ng mga magulang ko papuntang altar. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Pero bakit niyo po ako hinayaang maikasal sa lalaking ito? Piping usal ko sa sarili. Naramdaman ko na lamang na hawak na ako ng mukhang lamok na ito paharap ng altar. Nakita ko ang pagkagulat at pagkadimasmayan ng pari na makita ko nito. Hindi ko mabasa ang nilalaman ng isip nito kasi abala ko sa sarili ko. Nagsimula na ang seremonya ng kasal hanggang sa nagtanong na ang pari sa amin. Bryle Araneta, do you take Clarice Marquez to your lawfully wedded wife in sickness and in health, for richer and for poorer, till that do you part? Wikang tanong ng pari sa lalaki.
I do. Mataginting na saad nito sa pari. Nakita ko ang pagniwi ng pari noong sumagot si Bryle dito. Clarice Marquez, do you take Bryle Araneta as your lawfully wedded husband in sickness and in health, for richer and for poorer, till death do you part? Saad nitong tanong sa akin. Halos 30 minutes yata akong hindi sumagot, kaya inulit ng pari ang tanong. I do. Pautal, ngunit napilitan kong wika dito. Kawawang bata, naikasal sa isang mukhang lamok, bulong ng pari pero hindi iyon nakaligtas sa pandinig ko. Sigurado ka na ba iha na I do ang sagot mo sa akin? Muling tanong sa akin ng pari, kaya nagalit na si Bryle. Ano ba yan, father? Sinagot na nga ng asawa kong tanong ninyo ah. Bakit ba kayo nagtatanong at nininigurado? Inis nitong wika sa pari. I'm sorry, iho. Gusto ko lang malaman kung bakit siya pumayag. Hindi mapigilang tanong ng pari kay Bryle. Ayan na nga ho, diba? Sinagot na. Kaya pakiusap, tapusin nyo na ho itong kasal at nagmakapirma na kami at malikan ko na ang lovely bride ko. Utos nitong saad sa pari. Hindi man ito gusto ay napilitan itong inanunsyo na kami ay ganap ng mag-asawa. Nang buksan na nito ang belo ko upang halikan ako ay agad ko itong pinagbantaan. Subukan mong halikan ako sa labi. Makikita mo ang hinahanap mo, Bryle. Talagang pamamagain ko lalo iyong makapal mong gusto kapag ginalit mo ko. Bantang bulong ko dito, kaya imbis na sa labi ako nito halikan ay sa mukha ko na lamang. Kahit papaano ay napahugot ako ng malalim na hininga. Pero gayon pa man ay nandidiri pa rin ako. Diyos ko, makasalanan na yata ako. Pero patawad po talaga, Lord. Talagang hindi ko kakayanin kung hanggang saan ang kaya kong gawin at pakisama ng kutong lupa na ito. Sorry po talaga, Lord. Piping usal ko sa ribulto ng Panginoon na nakita ko. Agad kaming pumunta sa malaking plaza ng sakop ng lupa nila Doña Isabel at Don Arturo. Ang daming handaan pero hindi talaga ako masaya. Paano ako magiging masaya kung ganito kapangit na nilalangan ng pangasawa ko? Hindi ko nga alam kung masyado na akong makasalanan kaya ako pinarusahan ng ganito. Napalingon ako ng kalabitin ako ng isang tao. Paglingon ko ay si Jessica pala. Kaya kahit papaano ay may papagsumbungan ako sa nararamdaman ko ngayon. How's the bride, ha? Wika nito sa akin sa tonong ng iinis, kaya sumimangot na ako. Anong gusto mong malaman, Jessica? Na masaya ako? Look at me, mukha akong namatayan. Saka pansin mo ba? Sa lahat ng ikinasal ako itong hindi masaya. Pucha naman, Jessica. Paano ako magiging masaya kung ganoon ang mukha ng asawa ko? My God, I can't take it anymore. Singhal ko dito habang umiiyak. Buti yan dito kami sa di kalayuan ng kaibigan ko. Oh, tama na. Huwag mo nang ipakita sa lahat na depressed ka sa nangyari sa inyo ngayon, girl. Kaya relax ka lang. So anong plano ninyong mag-asawa ngayon, Clarice? Magsasama kayo sa iisang silid o magkahiwalay ng silid? Tanong nito sa akin. Siyempre, ayoko makasama siya sa iisang silid, ano? Anong tingin mo sa akin, bali? Nakakainis ka, ha? Wika ko dito na nakapamewang pa. Pero Mars, mag-honeymoon. Shut up! Walang honeymoon na mangyayari, Jessica. Sinusumpa ko iyon. Galit kong wika dito. Talaga? Paano kung ripan ka ng asawa mo? Siyempre, asawa mo pa rin iyon. Nakangusong wika nito sa akin. Subukan lang niya, Jessica. Lalagyan ko ng asido ang mukha niyang isinumpa yata. Inis kong wika dito. Napailing na lamang ang kaibigan ko ng mga sandaling iyon. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.